Napakaganda ng itsura, oh. Tingnan nyo naman po. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Oh. Sinuman. Ang bango. Ito mo lang. Lalagyan po ng tubig. Ayun po, magluluto si tatay ng bigas sa buho. Parang iba yung style ng pagluluto niya. Medyo, tingnan nyo ha. Lulutuin sa buho yan, pero tingnan nyo yung pamamaraan niya. Kumpara sa pamamaraan natin. Tingnan nyo maigi. Ang galing, may natutunan na naman tayo. Siguradong marami na naman natuto kay tatay. Nilalagay muna nila sa dahon ng saging ang style bago ilagay sa buho, tay. Sige. Ayun. Ang galing. Bagong kaalaman na naman to, nakakabilib. Kasi talaga maraming marunong magluto sa buho, mga taga-bundok. Pero pansinin niyo, nga naman, kung nakabalot siya sa dahon ng saging at pag naluto siya, hindi siya didikit sa buho. Normally po kasi, pagka nagluto kayo sa buho ng kanin, pagka luto na, dumidikit sa buho na tay. Pero ito hindi. Kaya ang ginawa ni tatay, nilagay niya sa dahon ng saging, sa kanya ipinasok sa buho, sa kanya lalagyan ng tubig. O, diba? Bagong kaalaman na naman po na talagang ngayon ko lang nakita at alam ko marami rin po sa inyo na ngayon lang din nakita at nalaman yan. Ayan yung apo ni tatay. Ang galing, ang galing. Kasi talagang first time ko po talaga natutunan yan. Kasi napakatagal ko na nagluluto ng kanin sa buho. Hindi ko naisip na ilagay sa dahon ng saging. Kasi kadalasan kasi pag nagluluto talaga tayo, nakadikit sa buho. Ang galing, Yung pagbilot tayo, pakita mo nga sa amin. Pakikita ni tatay yung pagbilot ng dahon. Ibros mo rin lang. Ayan mo lang. Ito mo rin. Dito lang. Lalagyan ng tubig tayo. 3 balot. Lalagyan ng tubig. Yun yung special dyan sa kanin na yan. Yung dulo ng daliri yung pinaka hintuturo po. Dapat nakaganon. Pagbibuhos yung tubig. Ayan na. Ito na. Papakita yung pagbalot. Iikot muna tayo ng ganyan. Pagkaikot, tutuping ganon. Tutupi. Ang galing. Diba? Nakakabilib yung style na paraan na ginawa ni tatay na talagang kay tatay nyo lang makikita yan. Dahil alam ko marunong din po kayo magluto sa buho, meron ding ilan, pero hindi ganyan ang pamamaraan nyo. Diretso sa buho agad. Kung 10 kaming hunting, 10 balot, busog na kami. 10 hunter, 10 nakahunting, 10 balot, busog saka na. ulam, Tag-iisa na. tag-isa na. Tapos ito masarap dyan tayo. Alam niyo partner natin ngayon dyan. Yung baboy ramo na nahuli nyo. Ganito yan ang usapan natin. Yung binili kong baboy, sa'yo. Yung baboy ramo na itinira mo sa akin na. Na yan. Baboy pa rin. Ang ulam. Pero magkaiba. Kasi puti yung sa akin, itim yung itatay, saka native. Siyempre dapat matikman natin yung native na nahuli ni tatay kagabi. Ang galing yung style nila, no? Yan yung pamamaraan po ng mga kababayan natin dito sa bundok na talagang kahangaan mo. Na sa kanila nyo lang talaga makikita. Yan. Ganun lang. Tatakpan yan tayo yung buho. Takpan pag iluto na dito. Para mabilis Ba't yung sobra nilagay mo tayo sa loob? Masaya. Parang di masayang. Ang galing, no? Tapos tatakpan ng dahon ng saging. Paano yung style ng pagtatakip tayo? Paturo nga din. Para Pero lagyan pang tubig ito. Lalagyan ng tubig. Ng Tubig. Sige, yung may tubig na. Tingnan natin kung paano style ng pagtatakip. Ganun lang pala. Okay na, parehas lang. Pero yung nando sa loob talagang kakaiba. Malaki din yun. Kaya sa mga Ayan. Mala mo. Yan.
hihiga naman po ngayon na patuad para yung tubig tumapon. Ganun po yung style para hindi siya malata, no tay? Yung tubig lalabas. Yun po, pagkatapos yan, matitikman na natin yung suman sa buho. Mukhang masarap yan tay ah. Oyo. Wow. Grabe. Uy. Grabe. Napakaganda ng itsura oh. Tingnan nyo naman po. Pakita ko sa inyo. Ayan ah. Oh. Sinuman. Ang bango. Yan po yung luto sa buho na talagang kay tatay ko lang nakita. At naibahagi natin ngayon at maraming sigurong gagawa na. Tay, tikman nga natin. Tikman mo nga. Ikaw mauna. Unang tikim. Siyempre dapat si tatay bago tayo. Ikaw nga kuya. Lambot. Ay, ito malupit. May ulam pa. Kaya kung iwain mo siya. parang ano. Oh. Tikman Tikman. mo ko. Itong balot. Gagtuya. Masarap. Tapos kamote ng Tapos inilaw. kamote. Masarap. Sarap na tayo. Pag pala niluto sa buho na sinuman, tapos kahit kamote lang ulam, pwede na no? Ang sarap. Saka yung kamote, napakatamis. Pag pala niluto ang kamote na walang tubig sa buho, napakatamis din. Oh, sarap. Diba? Ayun po mga katropa, na i-share at ibahagi lang natin yung kaalaman ni tatay pagdating sa pagluluto ng kanin sa buho. Nilagyan niya ng daon ng saging. Parang sinuman siya. Kaya siguro matatawag natin siya na suman sa buho.